Magandang lalaki ho ako ngayong gabi. Malakas kasi ang ulan. Hindi ko na pinatagal yung music natin kasi 20 minutes before 10 o'clock na. Di ba? Ay nako, magandang gabi yun sa inyo at magandang malamig na gabi. Ang sarap matulog ngayon kahit nakapatay ang air conditioning unit. Talaga, medyo malagkit nga lang ang feeling mo. Pero malamig. Gandang gabi, Brother June Banaag po ang inyong makakasama hanggang mamayang 10 o'clock in the evening. Hanggang 11 pala, I'm sorry. Hanggang alas 11 ng gabi, itatawid ho tayo ng ating buong production staff sa panguna ng ating producer, si Jake Bacud. At antabayanan nyo, napakarami nating tatalakayin ngayon. Sapagkat Friday po ngayon, mamaya ho, magtatampok tayo ng mga awiting hindi na ho natin nadidinig ngayon. At ito yung mga awiting ayaw naming malimutan ng ating mga kabataan. Ito yung mga awiting naging bahagi na ng ating kultura at tradisyon. Mga awiting inaawit ng mga nanay natin sa atin. Tatandaan ba ninyo? Yon, kundi man Friday night sa Dr. Love Radio Show sapagkat tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radio 5 True FM. Yan po ay nasasakop ng Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. At tayo po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At paalaala ho natin sa ating mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at saka sa TikTok. At huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. At pindutin lang ang yellow basket. Ano ba yun? May yellow basket pa. Para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa, kagabi was a very, very interesting story. Liham kasaysayan ng ating tagapakinig buhat sa Dubai, United Arab Emirates, di ba? Maaari po kayo makibahagi sa ating programa. Ipadala lamang po ninyo inyong kwento ng buhay, mga kasaysayan po ninyo, kasaysayan ng tagumpay, mga problema na gusto nyong idulog sa programa natin. Magpadala lamang po ng mensahe o liham kasaysayan sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes at 19 ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa 12 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, talata 1 hanggang 8. Isang araw ng pamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kahit sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yun. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayunmay hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo." Kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon
ng araw ng pamahinga. Isang bagay lamang ang nais ko pong ibahagi sa inyo dito sa Ebanghelyo natin sa ngayon kay San Mateo. Matatandaan po natin na ang mga Pariseo, ito yung mga tao na wala nang ginawa kundi mag-isip at maghanap ng ipupula sa iba. Itong mga Pariseo, ito yung mga Hudyo, no? Noong mga panahon na yun ay ang sinusunod nila ay yung Mosaic Law, yung batas ni Moses. Mosaic Law, kung tawagin. Alam po ba ninyo na ang batas ni Moses ay dumami na ng dumami? Dumami na ng dumami ang batas ni Moses sapagkat napakatigas ng ulo ng mga tao nung panahon na yun. Katunayan, isa sa mga binago ni Moses ay yung batas ng pagbibigay ng diborsyo sa mga mag-asawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya ginawa ni Moses yun sapagkat napakatitigas ang inyong mga puso. Kung kayo'y hihiwalay sa inyong asawa at ang inyong asawa ay nakisama sa ibang tao, siya'y magkakasala. Gayon din sa iyo, ikaw din ay magkakasala ng pakikiapid. Ito ang batas ni Moses. Ito ang batas na sinusunod nung araw. Kung atin pong matatandaan, kapatid, sa Transfiguration may 3 characters tayong makikita. Ang character ni Moses na nagpapahayag o nagre-represent ng batas, the law of Moses, si Elijah na nagre-represent sa mga propeta and the prophecies, at si Jesus. Bakit itong 3 ito ang nakita ng mga apostol? Ito po ang katotohanan sa Transfiguration. Si Jesus ay napakita sa gitna ni Moses at ni Elijah sapagkat si Jesus ang fulfillment ng batas. Binago ni Jesus ang batas ni Moses at ang fulfillment ng prophecy ng mga propeta that was represented by Elijah. So ang lahat ng mga kautusan ni Moses ay isinaayos ni Jesus nang siya ay dumating. Ang lahat ng propesiya ng mga propeta ay binigyang katotohanan ni Jesus. And this is the true story of our faith. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi, segue na tayo sa atin pong Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng napanood po sa television, sa TV5, sa programang Face to Face na inyong mapapanood Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. At kung sakali pong gusto nyo magkomento o meron kayong mensahe, maaari po ninyong ipadala ang inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment sa ating live stream at maaari din kayo tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ng Face to Face, hirit ni Dr. Love. Ang title, very intriguing. Walang mabaho sa babaeng naliligo. Totoo ba yun? Naniniwala ka ba doon, Direk? Wala raw mabaho sa babaeng naliligo. Kung hindi nag-toothbrush. Oh. Meron pa. Ay depende sa klase ng paliligo niya yan, ha? Alamin natin kung saan iinog ang ating episode sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Narito. Totoo bang amoy bagoong ka? Bakit ganun ang issue Ano sa ba iyo? yun?
Hindi po totoo yun. O, ano ba nangyay? Sino ba ang nagkakalat nito at sino Si nagsasabi? Mary Rose po yung nagkakalat na pinagsasabi niya po sa mga tao na mabaho daw po ako kasi nagtitinda po ako ng laman loob ng baboy. Kumakapit ba yan sa katawan ng tao? Opo, pero naliligo po ako araw-araw. Saka isa pa, tinututbrushan ko to para sa asawa ko. Tinututbrush mo yung kalachuchi mo? Siyempre, para Ano? matungo. Ganun May ngipin ba? May ngipin? Hindi po. Okay. May pang-toothbrush Bakit to. tayo umabot dyan? Pati ba yan ay chinichismis? Opo. Yung iyong private part? Opo. Bakit kayo umabot sa ganon? Bakit umaabot sa pati yan ay ichinichismis? Ano Ewan ba ko ang po. galit sa iyo nitong si Rosemary po. Rosemary? Hindi ko po alam, ma'am, kasi nga po, nagtitinda lang naman ako ng laman ng loob. Hindi ko naman sila inaano. Hindi ko po alam kung bakit. At yan ba ay pinagkakalat niya sa iba kaya Opo. naapektuhan din ng buhay Opo. mo? Nagtitinda po kasi ako, tapos naririnig ko po lahat ng mga tao na bagoong-bagoong daw. Kasi bagay daw po yun sa akin. Kasi daw pumabaho daw po ako. Bakit may pambubuli din ano kahit hindi lang pala sa bata, no? Hindi lang sa mga kabataan. Nako, ayan ha, napapanood ninyo araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes dito sa Face to Face na ito ang problema ng ating society na talagang sa totoong buhay ay nangyayari. Pero ikaw naman ay gumagamit ka ng kulon. Opo, ma'am. Kasi kung minsan May wala pabango namang... pa po ako, ma'am. Oo, dahil sabi nila wala namang usok kung walang apoy. Opo. Pero pwede ring imbentohin dahil baka may ibang galit sa'yo. Baka Diba? po- Baka meron siyang, Baka po naiinggit, ma'am. baka naiinggit, Opo. pwede. Eh, naiinggit ka nga ba? Rosemary, pasok! Masyado ka! Hindi ako naiingit sa'yo! Ang kapal ng mukha mo! Mapanira kang tao! Ikaw ang naninira! Ang kapal ng mukha Dahil mo! nagtitinda lang ako, Ang hindi kapal! kita inaano. Hoy! May ebidensya ka na ako nagsabi? Ha? Sinabi mo sa akin yun! Hindi yung kakala Teka lang! Wala Ano salita ko sa'yo? yun! Sabi ko sa'yo, Be! Meron ako narinig. Kanyang flower ay tinaliligo. At ang pinakaunang paan, Hindi po. Sabi ko, parang may narinig ako doon na na ikaw pinag-uusapan. Keso daw na, pag nadaan ka raw, mayroon daw malansa na naamoy sila. Ayun ang sabi. Oh, Siyempre, saan teka ko lang. nakatinda ko Kung ako, yun? kung ako nagchismis, ba't kailangan ko pa sabihin sa'yo yun? Sige nga, ang kapal naman ng mukha mo. Mas makapal mukha mo. Di ba sabi ko sa'yo? Ate, o gusto mo magpabarangay ka, ay harap mo kung sino nagsabi sa'yo. Wala nga may nagsabi sa akin. O, tingnan mo. Naririnig ko lahat. Alam mo, Ikaw lang ang nanggigigil na ako nagsabi. sa'yo eh. Nanggigigil na ako sa'yo eh. Ate Kapal ng mukha Jennifer, mo. Wala pa naman ebidensya. paano mo mapapatunayan na talagang si Rosemary ang nagsabi? Kasi nakikita naman natin ngayon, nagigil siya talagang, siya ang nagkwento sa'yo, pero parang bumaliktad na parang siya na yung pinagbintangan mo. O nga, Paano mo mapapatunayan? kasi nga po, yung sinabi niya sa akin, Iharap syempre, mo sa akin. hindi naman mag-aano yun, hindi naman yun maano lahat ng tao, kung walang may nakarinig sa kanya, syempre, chichismis yun, may nakarinig na eh. O, hindi ako Marami na. nagchismis. Narinig lang ganun nila. din yun. Pero Ikaw hindi ako nagsabi nun, sa nagchismis. kapatid Sinabi ko mo. sa'yo. Sinabi mo sa kapatid paligan mo. paligan natin Oh. ha. Sinabi ko sa kapatid ko, ate, parang ako si Jennifer eh, pinag-uusapan doon nung dumaan ako. Sabi niya, bakit? Kasi para daw meron raw silang naamoy kay Jennifer. Pero sabi naman ni ate, bakit hindi ko nga alam eh. Kaya sinabi ko ako kay Jennifer. Yun lang sa kapatid ko. Pero maliban doon, wala na. At totoo ba ito, Ate Jennifer, ang sinasabi ni Rosemary? Sinabi niya po yun Oh, sa akin, pero... Sinabi niya sa'yo, pero... sinabi niya rin sa kapatid niya, malay natin, kung may nakarinig ng iba, di... O, hindi sinabi ako niya sa nagsabi lahat. noon. Narinig ng iba. Hindi ang galing sa akin. Okay, pero naikwento mo kasi, Ate Rosemary, sa kapatid mo. Opo. Hindi ba ito manggagaling sa kapatid mo na meron ding mga sariling kaibigan? Oo, kasi parang pagka naamoy mo ng medyo maselan na Siyempre, sa bahagi... kung ikaw nasa kalagayan ko, di ba? Pangit yun, O, masakit pangit yun. ka, pero hindi nga ang nanggaling sa akin. Concerned pa nga ako sa'yo, sinabi ko pa nga sa'yo eh. Pero nga nakwento ninyo sa iba.
Ngayon, kung Hindi, ma'am, wala sa po kapatid kinuwi. ninyo, tama ba? Nakwento Yun niyo lang po, nagkakwentuhan lang po kami na yung po nabanggit ko. Maliban Ay, po doon, baka wala doon na kasi po. nanggaling. Mama Tama Carla, ba? Ate Rosemary, kayo po nakarinig na pinagkukwentuhan sa iba? Opo. May narinig kayo nagkukwentuhan sila? Opo. Kayo po, Ako po mismo nakarinig. narinig nyo? Narinig Ba't hindi nyo ko po. kinausap yung mga nag-uusap na, uy, kaibigan ko si ano? Hindi ko naman alam kung anong parte ng ano nila. Basta sabi Hindi, nila. pero di ba bilang kaibigan, uy, huwag nyo di ba kung talagang concerned kayo, o ano yung pinag-uusap? Gaano na ba kayo katagal Diba? mag-BFF? Matagal na po. Tagal na po. Okay, kasi ang tunay na kaibigan, pag wala ka sa kumpulan at narinig mo na ang kaibigan mo ang pinag-uusapan, Malapit ako. dapat bilang tunay na kaibigan, ipagtatanggol mo. Sandali, Diba? oy, hindi totoo yan, kaibigan ko yun. Mabango siya, naliligo siya. Di ba? Kahit di walang away. Okay. Pero may galit ka ba sa kanya, Ate Rosemary, bukod dun sa... Wala po, ma'am. Kasi ma'am, kung magalit po ako sa kanya, ba't kailangan ko pang iparating sa kanya? Di sana, hindi ko na sinabi sa kanya. Concern nga ako na sinabi ko, ay, bes, sabi ko ng ganyan, meron ako narinig, ikaw pinag-usapan. Sabi ko pa nga sa kanya, anong salita mo sila? Pabayaan mo sila? Tapos malala ko, palalabasin mo na ako nag-chismis? Grabe ka naman! Bakit nga ba, Ate Jennifer, na biglang naibaling Kasi mo? po, siya lang naman po. Baka ikaw ang naiingit sa Siya akin. naman mahilig mag-chismis eh. Kasi sino naman ang anuin ko eh, chismosa naman talaga siya. Ha? Ako, chismosa? Iparating mo sa mga, pumunta ka ng barangay ko, ako may record doon na nakipag-away ako ba chismis? Hindi nga ako naglalabas ng bahay. Alam mo naman niya sa sarili mo. Okay, Binaliktad mo ano ako. nangyari, Ate Jennifer, at tilang hindi ka na makasalita? Bakit? Paano kasi, kasi nungalingan? Teka lang po, bakit, Ate Jennifer? Di po kasi, ano ko po siya, kaibigan ko po siya. Kumbaga, natatalo po kasi kaibigan ko po siya. Ayoko lang po kasi yung sasabihan niya ako na mabaho ako. Eh, hindi naman po totoo yun. Be, wala ako sinasabi na mabaho ka. Ang sabi ko, may narinig ako. Hindi ko sinabi na mabaho ka. Narinig ko. Teka lang, Ate Rosemary, ha? Okay, kung ganun yung nararamdaman mo, ang ayaw mo lang ay hindi ka na ipagtanggol sa gitna ng kuro-kuro. Kung hindi totoo, bakit ka magagalit? Teka lang po, Ate Rosemary, hindi Opo, ka na ma'am. ipagtanggol. So, ang tingin mo ay hindi siya tunay na kaibigan. Opo. Kanina pa ako nagugutom. Itong episode, konti lang ang sasabihin ko talaga. Yay! Mga kung ano-anong amoy yung pinag-uusapan nyo eh. Kanina pa ako nagugutom. Hindi ko alam kung anong topic natin. Kare-kare ba ito? Kasi meron laman loob. May nabanggit pa si doktora na pechay. Eto si attorney merong bagoong. Ay, kumpleto na kare-kare. Oo. Gutom na ako eh. May mani din. May mani. Peanut sa kare-kare. mani, kare-kare. Walang kwenta ang kare-kare pag walang mani. Oo. Alright. Wala ako masyadong masasabi rito dahil ang pinag-uusapan dito ay mga pechay. Ang alam ko lang bilang lalaki, kung dadaan sa harap mo yung babae, kahit may amoy, hindi mo naman maaamoy yun. Unless ingud-ngud mo yung ilong mo dun sa kanyang pechay, doon mo maaamoy. Hello? Pero, sa ganitong sitwasyon, paano ko masasabi na itong si Jennifer, maamoy ang pechay? Di ba? Kaya, wala talaga sa lugar ang posisyon ko rito Hindi ako dapat na anayahan dito ngayon Kami nga ni Doktora, meron kami nakausap dito sa lugar na ito Hindi naman putok sa kilikili, putok sa bibig. Talaga malayo pa, naamoy ko na, no? Pero, hindi naman kinakailangang ikwento sa buong barangay. Ano bang mapapala natin kung ikwento natin? Di gagawa lang tayo ng gulo. Kapatid, Aling Dylan, naalala ko lang po ang isang gospel, no? Sa Ebanghelyo, sa Biblia. Nung araw, napaka-iniingatan ng tao at pinandidirihan, hindi yung may amoy sa pechay. Ang pinandidirihan ng panahon ni Kristo ay yung taong may ketong or may leprosy. Pag may leprosy, itinatapon yan sa mga desert, sa mga kuweba, doon yan tumitira. Kasi ang tingin nila, marumi sila. No? Sila ang nag-iisip na marumi sila kasi nakikita nila.
tayo hindi natin dapat itapon. Kung sakali mang may naamoy ka, Diyos ko, amuyin mo rin ang sarili mo at baka pareho na kayo ng amoy. Huwag nating hatulan ng kapwa natin at huwag tayo maging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay. At Alex Calleja, kung luto na ang kare-kare, pakitawag mo lang ako mamaya, ha? Salamat. Maraming salamat, Dr. Love, brother. Uy tayo sa kare-kare. Nagutom tuloy ako. Kung meron kayong mensahe, pwede nyo i-text sa amin, ho. Pwede nyo ipadala sa Dr. Love Facebook Messenger or mag-comment po kayo sa ating live stream or tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Oras, alas 10:04. 19 minutes after 10, only sa Dr. Love Radio Show. Pagdating ng June 23, makakadinig na kayo ng mga Christmas songs. Pakialam ko ba? yung mga station di tumutugtog. Pakialam ko. Basta ako tumutugtog. It has been a tradition for 27 years. Anyway, ngayong gabi, ito ho, very interesting ang ating topic. In fact, dapat meron tayong liham kasaysayan mamaya. And because of this very, very important topic, ika-cancel ko muna, pipreempt ko muna ang ating liham kasaysayan para pakinabangan ng higit na nakararaming nakikinig sa ating programa ang ating pag-uusapan ngayon. Makakasama natin ngayong gabi ang tatlong uod ng gagandang mga binibini. Sana all. Na bumubuo po ng Project Speed Mom. Ano yung Project Speed Mom? Parang ano yan? Special Education, parang ganoon. Ano nga ba ang grupong ito at paano ito nabuo? Aalamin po natin mismo. Mga members lang ba sila? Mga officers? Members lang kayo? Okay. Ikaw officer ka? Ikaw ang founder. Okay. Nakikita. Alamin po natin mismo sa members na sina Arlene. Who is Arlene Carpio? Arlene, okay. Si Aramay Glomar. Aramay. At ang founder na si Jane Jacinto. Welcome to Dr. Love. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po. At tingnan nyo naman, direct, i-close up mo nga mga mukha nila at nang makita ng mga listeners natin, viewers natin na uod ng gaganda nitong Sana mga... all. Sana all. Okay. Tell us something about Speed Mom. Yung founder muna. Ang founder natin ay... What's your name again? Sa susunod nga po, di ba lagyan din ang pangalan dito? Mahina ang memorya ng lolo mo. Si Jane. Si Jane. Jane. Yes. Okay. Ano ang purpose nitong Speed Mom? Ang Project Speed Mom po, ang layunin niya is magbuo ng livelihood sa bawat nanay na merong anak na special needs, plus po mga batang under pediatric care ng Hima-Onco Ward ng National Children at iba pong public hospital na National nandito. Children's Hospital? Yes po. Uy, ano nga, isa yan sa mga tinutulungan ng Dr. Love, ha? Yung Yes po. hospital na yan. Yung Speed Mom, sabi mo, Jane, ay isang organisasyon na tumutulong para Magkaroon po ng livelihood. magkaroon ng livelihood. Yes So, po. ang purpose ninyo livelihood, Most para like- kumita yung Opo. mga magulang, Yes po. pang-suporta sa mga anak na may special needs. Yes po. Kasi siguro nakita niyo ang grabe ang expenses para sa... Okay, ito po kasi, tatalakay tayo doon sa mga batang may special needs. When I was in California, nagturo ako sa mga batang developmentally disabled na tawag namin. Merong isang facility doon na suportado ng government ng California, ng state of California. Delhaven Community Center. Si Brother June nagturo doon sa mga batang developmentally disabled. Kasama niya mga schizophrenic, Yes. mga autistic, mga may Down syndromes. Naku, ang hirap pakisamahan ng mga bata kasi moody, no? So, ang maganda sa Amerika,
may suporta ang gobyerno sa mga batang ito. Dito sa Pilipinas, butata ang mga magulang dahil walang panggastos doon sa pagpapaaral lang sa mga bata. Jane, mahirap na. Yes po. Oo, kaya naisipan nyo ngayon itong pagtatayo nitong speed mom na ito. Yes po. Okay. Ano naman ang role ng ating mga kasama ngayon na mga members mo? Sila po, Doc, yung nakakatanggap ng mga pangkabuhayan. Bibigyan ko po sila ng pangkabuhayan, tapos palalaguin po nila yun para may panggastos po sila sa pagbalik-balik nila sa ospital. Anong pangalan nga itong dalawang kasama Si natin? Arame and Arlene. Kayo ba'y may mga anak na? Yes po. May anak ba kayo na may special needs? Yes po. Leukemia po. Leukemia naman. So hindi lang mental ang developmental. Pati physical po. Critical physical care po. Wow. I remember in my sa programa ko, gumawa ako ng isang proyekto nung araw sa mga bata na may karamdaman din. Mga munting anghel ni Dr. Love nung araw. I had about 30 children na sinusuportahan ko. Akong bumibili ng gamot, Diyos ko, yung sweldo ko napupunta lahat dun sa mga bata. Oo. At ang nakakasama ng loob, minsan, pupunta sa iyo ang magulang may dalang reseta para bumili ng gamot. Bibigyan ko ng pera pambili ng gamot. Na ibibili ng ulam. Hindi na ibibili ng gamot. Kaya ang bata kawawa. So from then on, ako na bumili ng gamot. Bibigay ko yung gamot sa iyo. Tama po. Kasi, alam mo, meron ding mga taong masyadong mautak. Pagka tumutulong ka, gagamitin ka nila. So, ano-ano ang mga proyekto ninyo para kumita kayo? Bukod po dito sa ginagawa naming repack po ng bawat produkto. Pwede ba makita ko? Opo. Okay. Ito ay mga, cookies? Ano po yan? Candy po, Dr. candies. Tapos Okay. to po is kasoy. Oh, okay. Tapos mga biscuit po from Bulacan. Alright. So, nire-repack lang po namin siya. Lalagyan po siya ng sticker para alam po nila kung sino po ang tatawagan at ano po yung advocacy it's all about. Kutkutin for a cause. Yes, Ang ganda. po. Idea mo to. Yes, Buisit ka. Maganda. Kutkutin for a cause. Ito yung mga boy bawang chubachenes. Yes, po. Yes, so, po. kinukuha nyo sa factory, tapos Yes, po. nire-repack nyo lang. Kilo-kilo po siya, Dr. Lab. Okay. Tapos, i-repack na lang po namin. Ito ay parang cheese naman ito. Ano po, candy, gummy, pang bata okay. po. Okay. Yan, kasoy. So, saan ito binebenta? Meron ba kayong contact ng mga groceries na babaksakan ninyo? Sa Inaalok-alok hospital po po. namin. Alok-alok lang. Sa hospital po. Minsan po sa ospital kami nagtitinda. Mabilis, Doc Lab, pag sa Mas mabilis hospital. ako. Pag sa ospital. Opo. Mga saglit lang po. konanay po namin yung Oo, bibili. oo. Minsan Saka mga mga doctors doctor, po. nurse. Pero you need more marketing strategy para Yes po. para lumakas. Maganda naman po sana sa mga grocery, Doc Lab. Pero ang problema naman po namin doon is yung pagbayad. Ang tagal po nila magbayad. Hindi po cash. Oo. Not like with the hospital. Parang consignment, di ba? Yes po. Oo. Consignment na ka, matagal pa magbayad. Ano ba naman mga negosyante natin, tulungan niyo naman itong organisasyon na ito, Speed Mom. Huwag niyo namang ipitin yung perang pinagkakitaan. Ibigay niyo na sa kanila yung para sa kanila. After all, may konting tubo naman kayo, di ba? Yes Yung puhunan, ibalik niyo na para magamit nila. Yun po. Tapos ito po, ginagawa naman po nung special nanay din po namin na may anak po siyang leukemia, tapos na-paralyze po yung half ng body ng pasyente. So, si nanay po is senior citizen na po siya. So, yan po yung tinuro sa kanila sa PGH para po maging pangkabuhayan. Ito ay naman mga po plastic naman na ito na pwede pwede nyo lagyan po ng tissue. Ng facial tissue. Maganda. Beads po siya, Body Dr. Love. Magkano naman yung ganito? Actually po, nakarating na po yan ng Singapore, ng Amerika. May passport ito? Hindi nag-order po sa abroad. Really? Magkano benta nyo na ganito? Ang benta po nila is 800 pesos po. Wow! Para po, yung Pero pananakit maganda ng mga pagka- rayuman ni nanay, mapabili. Mabawi. Mabawi naman po. Kasi mahirap po talaga It's siya worth i-have. it. It's worth Yes it. po. Maganda. 800 pesos. Okay. Yes po. Meron din po right. kami yung mga bags, yung Abaca bags. Pinipaint naman po yung Dr. Love ng mga batang may autism.
Because of that art therapy po, napapaupo na namin sila ng matagal at ang ganda po ng likha nila. Ay, yung mga bata na yan, sinuswelduhan niyo naman. Ang nangyayari po is yung gamit po nila, tapos yung daily session po na nagaganap, yung every Sunday po, may isa kaming area na pinupuntahan, yung pagkain po nila doon, tapos kung ano po yung nabenta nila, sa kanila na po yun. Yung materialis po sa amin galing. Oo, okay. Yun po. Ganun naman po siya. Tapos, kapag kami naman po ang nakabenta, bibigyan din po namin sila. Kailangan mapaikot nyo yung puhunan nyo. Saan kayo kumukuha ng puhunan? The usual po, meron din po kaming tinatawag na Pusong Busilak sponsor. Sila po yung nagbibigay sa amin ng panimulang puhunan para po doon. Tapos kami na po bahalang magpalago. So, meron pa kayong mga projects na nakalinya ngayon? Ngayon po, Dr. Love, it's all about going back to school. Back to school po. Lahat po ng mga miyembro at mga anak nila, for example, si baby hindi nakakapag-aral, yung kapatid niya po laging iniiwan ni mommy kasi pinapagamot si baby. So yung ate po, bibigyan po namin ng back to school. In other words, ang mga members ninyo, hindi lang sila nakasahod. Hindi po. Kasi kailangan po nila magtingin. Kailangan magbanat ng buto para tumulong, para kumita rin ang organization, para ma-share. It's all about sustainability po talaga. So, hindi po pwede yung pupunta lang sa'yo para sumahod. Ang kita talaga, Doc Love, sa kanila po napupunta. Sa akin po, totally wala. Yung sa akin po, nagbebenta rin po ako ng sarili naming. Oo, para kumita. Opo, para kumita. Pero you only have about 1,000 members all over the country. Parang kulang pa. Opo. Kailangan kasi sobrang madagdagan dami. pa kayo. Di ba? Nga lang ako lang po kasi, Dr. Love, ang nagfa-function dahil sila po, ang sabi ko, alagaan ng bata kasi yun ang mahalaga. Oo. Lalo na po sa kanila, under po sila ng critical care. Ang mga bata ay nasa mga magulang nila. Yes po. Okay, so how often do you meet ang mga members? It's either every week po. Like po si Glomar, bago po mawala ang kanyang anak 1 month before, namatay na po kasi yung anak ni Mami Glomar. I'm sorry to hear Pati that. po si Mami Arlene, namatay na po rin yung anak niya. Dahil sila po ay tiga Binyan, Laguna, hinahatid po namin sila mag-asawa from National Children's going back sa Binyan. Ganun. Opo. Kasi po yung bata, bago po siya mawala, nabulag po siya, Dr. Love. Oo. So, naaawa naman po kung magbiyahe sila. Kasi ilang sakay po yun. Akyat pa silang MRT, bababa, sasakay ng bus, tas sasakay na naman. Sino ng director ngayon ng National Children's Hospital? Yung dati pong secretary ni, hindi po ako masyado sa mga director. I forgot the name. Dati yung director si Dr. Simbul po kasi yung inabutan ko po. Feli? Yung isa pa po yan. Oo. Simbulan? Ayun po, si Dr. Simbul po. Siya po yun. Yung inabutan ko pong director doon. Tapos napalitan na po. Napalitan na siya, okay. Twice na po atang napalitan. Kasi si Doc Simbul po, nag-retire na po. Nag-retire na siya. Yun yung panahon na nagdadala kami ng tulong sa mga pasyente dyan sa... Bago po kasi mag-pandemic, siya pa po ang nag-handle ng National Children. Yes po. Okay. So, ang meeting walang regular meeting ang it's all about sa GC po, may mga chat group naman po kami. Nagzo-zoom, Opo, ganun na lang po. Para hindi masyadong maistorbo. Yes po. Tsaka the usual po, pupunta ako sa kanila pag may order po sila nitong mga pinamimili. Ikaw pa nagpupunta? Opo. Ikuha niyo nga ng tropeyo itong... Ano nga? Ako rin po yung namimili. Ako rin po yung nagre-repack. Ako po yung nagbibigay. So, pag binigay mo sa kanila, yari na po. Kasi mahihirapan po sila, Dr. Love, kung magmimili pa, magre-repack pa, paano na po yung bata? So, magbebenta na lang sila. Paano naman kayo nagbebenta ngayon? Kung halimbawa, ang anak nyo may karamdaman, paano kayo magbebenta? Tulad namin, pag pumupunta po kami sa ospital, dinadala po namin yung paninda namin. Doon namin po ibebenta. Kasi po, mas mabilis kasi pag sa ospital eh. Tulad ng mga yung mga guard, mga doktor, mga nurse, kasi sila po yung nabili. Sila po yung nabili sa amin. Mas mabilis po nila nauubos. Nasa baba pa nga lang po, Dok, wala, naubos na. Ay, that's very good. Nag-aagawan na. Okay, babalik tayo ihanda niyo yung phone number. Baka naman kasi may mga kaibigan tayo, mga nakikinig sa atin na mayaman. Oy, mga pilgrims natin ni Dr. Love, baka meron kayong konting barya-barya dyan. Yes, para makatulong dito sa siguro isa sa mga proyekto natin gawin ito before the end of the year
pagtulungan natin at yung mga members ng Dr. Love Pilgrim's Family, ating pag-usapan para matulungan natin sila, yung mga magulang na masuportahan yung pangangailangan ng mga bata. After all, isa sa mga tinutulungan nila ay yung tinutulungan din natin, yung National Children's Hospital dito sa, anong street nga yan? Rodriguez. Rodriguez, oo. Okay, babalik ko tayo, meron pa tayong kwentuhan ng kamamaya. Ang ating oras ganap ng alas 10:33. Puin po natin ngayon sina Arlene Carpio, si Armay Glomar, at ang founder ng Speed Mom na si Jane Jacinto. Pinag-uusapan natin yung kanilang organization na ginawa, itinatag para makatulong sa mga magulang ng mga batang may kapansanan, may karamdaman, hindi lamang developmental ang problema, physical, kung may karamdaman ng bata at kailangan ng matagalang gamutan, nandyan po para tumulong. Hindi naman siguro para sagutin lahat ang expenses, pero at least nakakatulong po sila, no? Tanong, hindi ba kayo kinakapos ng manpower para gumawa ng mga projects na ganyan, para ibenta ng mga members? So far naman po, Dr. Love, hindi po. Kasi kalimitan din po ng supplier namin, naiintindihan yung sitwasyon na meron kami. As much as possible po, mas pinapadali nila yung setup namin. Pagdating ko po doon, kukunin ko na lang yung product. Yung iba po nakaayos na. So, pwede ko na lang po palagyan ng sticker. Ito naman po, Dr. Love, may isa po akong nanay na nasa bahay lang naman siya, bedridden yung anak niya. Pag free time niya po, saka siya nagre-refill. Ganun lang po yung setup. Para at least hindi po sila nakakaisip ng kung ano-ano, na i-enjoy pa po nila yung ginagawa nila. Tapos nakakatulong din po sila dun sa co-mommies nila, na nag-strive to handle the kids na laging bumabalik sa hospital. In the very near future, kakailanganin niyo ng manpower siguro, ng tulong, para madagdagan yung mga ibebenta ninyo. Kasi hindi tayo po pwedeng umasa lang sa mga 10, 20 na mga nanay na magbebenta, di ba? Magkano lang kikitain natin dyan? Kasi isi-share din natin sa kanila. Sila po talaga, Dr. Love, kung ano po yung binigay na products, sila po yung kikita kung sino po yung nagbebenta. Ganun po. Kasi mahirap naman po bigyan ng bigyan yung iba. Pero yung puhunan, babalik sa yung puhunan. Hindi na po. Nasa kanila po yun. Sila po magpapaikot. Sila po magpapaikot kasi bawal po silang umutang. The usual po kasi nangyayari, nauubos yung puhunan, uutangin na yung produkto. Utang ng 5-6. Disiplina ko po sa kanila, huwag kayo uutang. Para yung produkto nyo, dire-diretso lang, nagbebenta. Pero hindi maiiwasan po, Dr. Love, lalo na po yung setup na meron ang leukemia, na sobrang iba po yung nangyayari. So, may time, nauubos yung puhunan. Ang gagawin ko naman po, pupunta ako doon, Mami Jane, nabenta ko na. So, bibili na naman po. Akin na yung pangbili. Ako lang yung bibili, kayo yung kumita. Sa kanila pa rin po yung kita. Sa kanilang tubo, sa kanilang puhunan. Ganun po. Alright. So, nakikita kasi natin na very soon lalaki ito dahil marami ang mga magulang na nangangailangan ng tulong, di ba? Para sa mga anak nila. Hindi natin maasahan lamang yung sweldo ng asawa. Hindi po talaga. Hindi cash. May hirap lang tayo, di ba? Baka, anong trabaho ng asawa mo? Single mom po. Single mom ka. Diyos ko, nag-iisa ka parang anak ko. Ikaw, may asawa ka na rin. Yes. Anong trabaho ng asawa? Driver po. Driver. Magkano lang kikitain ng driver, di ba? Napakaliit po. Maghapon siya sa labas ng bahay. Pagkatapos konti lang makatsyempo ka pa ng traffic enforcer na... Ubus na po. Di ba? Kulang pa. Kulang pa po. Reality yan, di ba? Opo. So, saan maaaring tumawag ang gustong mag-member sa inyo? Opo. Hindi mo ba ini-screen ang mga members? Lahat. Baka kasi mag-member-memberan ako pagkatapos takbuhan kita. To tell you honestly po, masyado po akong mahigpit sa Dapat members. lang. Kasi po yung iba po, ginagamit lang po kami para hingian. After po mahingi yung produkto, tsaka yung mga tinutulong naming medical supply, ibinebenta po nila yung iba. Yung iba naman po, ginagamit nila pang personal. So, lahat po yun, the usual po, kung sino po, kunyari, si Mami po, may kilala po siya. Mami, hirap na hirap tong taong to, katulad po ni Glomar, nung na-meet ko po siya, pinakilala lang po siya ng co-nanays.
So, ganun lang po yung nangyayari. Oo. Paikot-ikot lang. Saan po pwedeng tumawag? Baka may mga gustong tumulong sa inyo. At least magbigay ng konting puhunan, pandagdag. Or may mga tindahan siguro sila na gustong i-consignment yung mga paninda ninyo. Saan sila po pwedeng tumawag? May Facebook page po ang Project Speed Mom Livelihood. Mabilis nyo po siyang masasearch. Ang number ko po ay 0915-398-5929. 0915-398-5929. And your name is? Jane Jacinto. Jane Jacinto. Siya po ang founder. Sa kanya na kayo makipag-ugnayan. Pwede niyo siyang tawagan kung meron kayong gustong itulong, financial, whatever. Meron kayong maliit na tindahan, sari-sari store, gusto nyong mag-consignment para wala kayong puhunan, di ba? Consignment lamang. Kayo na ho mag-usap ni Jane para makatulong kayo dun sa mga magulang na may mga anak na may problema, may karamdaman, may kapansanan. Ano? You can call again. The number is 0915-398-5929. Jane Jacinto ng Speed Mom. Ayan. Atin pong suportahan yung kanilang proyekto na ito. At yung mga mahilig kumain ng mga cashew nuts, kasoy, meron sila. Magkano kasoy nyo? 100 pesos po yung ganito kabigat. Wala pong mas malaki-laki dyan. Kasi wala. laki mo. Gusto ko po yun. Okay. Sige, maraming salamat sa inyo. We'll get in touch with you. Give us enough time. Sa meeting namin ng Dr. Love, I'll try to bring this matter up and we might invite you to explain to us the concept, ano? And tingnan natin kung paano tayo makakatulong. Thank you po, Dr. Love. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyong tatlo. Sa mga gustong tumulong po, you can communicate with Jane Jacinto. Tawagan lamang po sa 0915-398-5929. Ang pangalan ng organization nila, Speed Mom. Para po ito dun sa mga magulang na nangangailangan ng tulong para sa mga anak na may mga karamdaman, may kapansanan. Tulungan ho natin at kailangan natin yung pagkakaisa, no, para matulungan. If you have a small sari-sari store or grocery, siguro makipag-ugnayan kayo kay Jane kung paano kayo maaaring mag-consignment. Willing naman kayo mag-consignment, ano? Para pag-usapan niyo po kung paano natin sila matutulungan, no? Ang ating oras ganap ng alas 10:42 ng gabi. Maraming salamat muli kay Arlene Carpio, kay Aramay Glomar at ang founder po ng Speed Mom, si Jane Jacinto. Thank you so much. 10:42 is our time. 5 ng gabi ngayong Biyernes. Very interesting yung ating napag-usapan kanina. Batiin ko lamang po, ang nadiligunin yung awitin ay pinamagatang Ligawan. Inawit sa atin ni Armida Sigion Reyna, si Tita Meds, ang ating kaibigan na pumanaw na. Hanggang sa mga huling sandali niya ay naging kaibigan natin yan at dumadalaw yan sa ating himpilan ng araw. Tita Meds, Armida Sigion Reyna. 10:46 right now. Bumabati ho na magandang gabi si Shari Picho, Francis Anthony Gador. Pakibati po ng happy 37th birthday ang kakilala kong DJ na si DJ Mama Colleen ngayong July 20. Happy birthday po. Alan Hungko ng Kuwait. Binabati natin ang magandang gabi. Thank you. Carmelita Lina Neira watching from Hong Kong. Ni hao. Marvin Riabad. Pa-check po ng attendance from North Caloocan. Kainan na ulit ng pork barbecue at inihaw na tenga ng baboy. Yes! Di ba? Ay, nako. Wag mo lang sabihin sa misis ko dahil tinitipid niya ako ngayon sa rice. Gigi Alindogan, magandang gabi sa iyo. G. Alindogan. Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna. Yeklo Pena, magandang gabi po. Nila Ang Cristobal, magandang gabi Dr. Love. Keep safe. Love you po. I love you too. Julieta Sugitan. Uy, birthday nung aking
Birthday ng aking friend at classmate, si Julie, na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan dahil na ipangako natin na babatiin natin siya. Oo. Si Julie Santiano ng Tuktukan Taguig City. Tuktukan yata si Julie. Julie, happy birthday to you, my friend. Sana nabusog mo kami. wala kaming naramdaman. happy birthday, my dear classmate. Classmate ko ng high school pa yan. Diyos ko, you can imagine ko ilang taon na siya. Yon, Julie Santiano, binabati ka ng happy birthday. Si Grace Marnie Songfo, good evening. Si Lynn ng Brussels, Belgium. Hello, good evening, Dr. Love. Mag-holiday po kami ng friends ko sa Cannes, Nice, at saka Monaco. Mamimiss ko po ang program nyo. 1 week po kami doon. Baka super busy po kami doon. Ay, nako, Lynn, mag-enjoy kayo sa biyahe nyo. I have been to these places. Cannes. Well, nothing interesting sa France. Cannes. Dito ginaganap yung Cannes Film Festival. Malapit sa beach. Walang masyadong attraction. Nice. I went to Nice and Monaco. Maganda yung Monaco. Magandang location. Dito ginaganap yung race. Yung F1 ba yung race? Pero marami ring casino dito sa Monaco. Yun. Chato sa Avedra sa Cluti, good evening and happy listening. Lilian Panligan Buen ng Parañaque City. Erika Okawara from Tokyo, Japan. Aba, Erika Okawara, Tokyo, Japan. Di batiin din natin Andrea Enamoto ng Tokyo, Japan. Margarita Guevara, Esterlita Nartea, Teresa Aniban Rivero ng Olongapo City. Batiin ho natin si Ernie Alojado ng Dubai, United Arab Emirates, at yung kanyang buong pamilya na nandyan. Batiin din natin ang magandang gabi at happy listening ang pamilya ni Marco Morante sa Sharjah, United Arab Emirates. Coco Dalgli, Emma Holangkob, Angelita Banataw, Elvira Cabahog. Isang maulang gabi, Brother June, and Socorro Quijano sa Monte. More power to your show. Maraming salamat. We still have 10 minutes before 11 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Larry Miranda at ang awiting Marupok na Sumpa. 10:53 ang tumpak na oras. Batiin lang natin ang magandang gabi at happy listening mga nakikinig sa atin ngayon. Si Mariví Viola, si Myra Bulisay Lee, Elizabeth Villa Gonzalo, si Kumaring Zenny Dayang Hirang. Good evening and happy weekend to all of you. Kay Zenny Raimundo ng Serendra 1 sa Bonifacio Global City. Engineer Mercy Santos, good evening. Magandang gabi sa inyo mga kaibigan, mga barkada. Alfred Saban, tahimik na nakikinig sa programa natin every night. Si Alfred Saban, magandang gabi sa iyo. Ito ay mga makakasama natin sa ating pilgrimage sa October 5 to 21. Meron po tayong pilgrimage. And if you're interested po, pwede po kayong sumama sa amin. Inaaniyahan namin kayo. At makakasama po ninyong inyong lingkod sa kabuuan ng ating pilgrimage from October 5 to October 21. Pupuntahan po natin ang mga mahahalaga at mga popular na mga Marian shrines dyan po sa Europa, no? Tama-tama itong buwan ng Oktubre ang pasok ng lamig, unti-unting pumapasok ang lamig, kaya hindi po natin may mararanasan yung init na nararanasan natin sa Pilipinas. So, a month of October is a fine month to hold a pilgrimage sa mga Marian shrines. Magtutungo po tayo sa Lourdes, sa shrine ng Lourdes, sa France. Pupuntahan po natin ang Sagrada Familia Church sa Espanya, ang monasteryo ni sino ba ito? Ang pangalan nito? Saint
Teresa de Avila. Magpupunta tayo sa Fatima, Portugal para makita po ninyo ang exact apparition sites ng apparition ng Mahalabirin ng Fatima. Magtutungo tayo sa Nevers, France para makita natin ang hindi na agnas sa katawan ni Saint Bernadette Soubirous, ang visionary ng Our Lady of Lourdes. Yan po. Maaari kayo makapag-ugnayan for further information kay Edna Calleja. Ang number ni Edna Calleja ay hindi ko matandaan. Pwedeng pakibigayan. Edna Calleja, 0925-752-2230. Ulitin ko po, 0925-752-2230. Pwede kayo mag-inquire sa kanya kahit ngayon. Mag-text kayo para may padala niyang information sa inyo. And if you have an email address, ilagay po ninyo ang inyong email address para mapadala ang information. 10:56, narito ang awitin ni Dulce, ang awiting Usahay. Dulce Usahay. Pansamantala magpapaalam po ang inyong lingkod. At sana po ay naging makulay at makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pangalan ng ating buong production staff, sa pamumuno ni General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, Producer Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, ang ating Technician Aaron Tolentino, ang ORAD Operator natin si Rodel Makatangay, at ang ating PA Avid Operator Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang sa Lunes ng gabi. Magandang gabi, maraming salamat, Shabbat Shalom.